Good morning. Today's Friday, 6:46 a.m. So dito tayo pipick up sa DSI, pero siguro 8 a.m. sila magbubukas. Aagahan lang natin pagpunta doon para maaga tayo, una kaagad tayo makakarga, di ba? So i-pre-trip natin itong truck natin. Then kahapon napansin ko na may problema yung airbag kasi ganito, pag empty kasi, pag loaded, then nag-unload, tataas yung airbag natin, yung trailer natin, then babalik pababa sa normal. Pag tumaas ng sobra, then pagbaba, naiipit talaga yung airbag. Ganun nangyari sa akin nung in-inspection ako, binaba yung airbag, nung tumaas, naipit na. So papakita ko sa inyo, pero i-inspectionin muna natin, i-pre-trip muna natin itong truck. Papakita ko sa inyo. Tara, let's go. So chinik ko na doon sa kabila. Sa kabila kasi nadudukot natin yung fan belt. So tinignan ko kung okay yung fan belt at tensioner kung nag-bounce pa ba. So almost full pa yung ano natin, langis. Water separator okay, walang leak. Oil filter, spring or molye, walang damage. Brake chamber, wala. Steering rod okay. So wala tayong problema. Coolant okay yan. So paandarin na natin yung truck natin para makita natin yung mga ilaw at kung may leak yung airlines. Switch mga ilaw. Auto test light. Lagyan natin ng idle. Let's go. So yung ibang carb natin nilagay ko na dito, inayos ko na siya. Lug nuts, walang problema, kompleto. Walang damage or ano yung rim. Yung mga nuts okay. Paulit-ulit ko naman natin ginagawa to, paulit-ulit, araw-araw. Pero yun na nga, sa araw-araw mayroon pa rin sumablay, di ba? Pero hindi ko kasalanan yun dahil okay siya nung na-inspection ako, nung drain up nila yung airbag, doon nagka-problema. So yung mounting or pagkaka-install ng brake chamber okay, hindi natanggal sa pagka-welding. Wala tayong naririnig na air leak. Ito okay ito. Walang mga ano sa pagitan. So ganyan no, mataas siya yung ano, airbag dahil empty. Di ba? So ibig sabihin normal yan, di ba?
Ito rin normal. Kasi pag loaded tayo tapos in-unload na empty, aangat pa yung airbag, aangat ng todo yan. Tsaka ngayon babalik siya ng normal. Kasi habang ina-unload siya, mawawalan ng laman ng trailer, aangat yung airbag. So yung mga brake chamber natin okay, wala tayong narinig air leak. Yung narinig natin, nagbibuild up pa siya ng hangin. Oh, dikit na dikit ah. Ito yung sinasabi ko, ay ko. Ayan. Dahil nung in-unload tayo, tumaas ng todo itong ano, nung wala na siyang laman. Nung pagbalik ng airbag sa normal, ayan na siya, ipit na siya. Pero mamaya na natin ayusin yan dahil 2 km lang naman dito yung pipikapan natin kung magbabago yan pag nilagyan ng karga. Pag hindi, aayusin natin yan bago tayo bumiyahe kasi may madadaanan tayong mga inspection area. So ilaw natin okay. Yeah, okay. So ganun lang, mamaya papakita ko ulit sa inyo, tapusin ko lang ito. So ganun lang guys, every morning i-check natin yung airbag, wag lang yung gulungan i-check natin. Dahil malaki, araw-araw, minuminuto may nagbabago. Kabilang side naman yung tinitingnan natin na brake chamber. Yung adjustment ng ano, yan, ng brake chamber, slack adjuster. Ganun lang araw-araw yung ginagawa natin, pero may nakikitaan pa rin, di ba? So nandito tayo ngayon guys sa ano Flying J Saskatoon. Napakaluwag ng truck stop na ito. Oh. Napakaluwag na ito. Ito ang kagandahan sa Flying J. Halos lahat ng Flying J ganito kaluwag. At sementado pa o respaldado. So dito tayo pipick up sa DSI. Waiting pa tayo dahil sarado pa. Dahil ang oras pa lang dito ay 7:50. Kanina pa tayo dito nagtambay. Kaso lang nagdatingan na yung mga truck ko. Ito ang isa sa buti medyo maluwag itong kalsada na to dahil roadside lang tayo nakaparada. Tingnan mo yung truck na yan, nag-aantay din makapasok. Sa kalsada lang din kasi sarado pa ang gate. Ito rin si Insan nag-aantay, nasa roadside lang din siya. Nakagitna siya kasi double parking. May nakapark dito Isa yan sa buti medyo maluwag ito. Kung ang deliver natin sa like Vancouver, Toronto, Quebec, nako, crowded dyan. Ayan ang mahirap. Tapos Super B ang dala mo. Tapos mag-aantay ka, nakapila ka. Lalo sa Quebec, talagang by appointment talaga doon. Kailangan pupunta ka doon before 10 minutes or 20 minutes before doon sa appointment mo. Kasi nga mahirap na magano ng parking. Masikip to guys Ayan, masikip. Saktuhan lang yung truck niyan. Tapos doon sa loading area, isa-isa lang talaga dahil nga kaya matagal dito dahil nga masikip. Isa-isa lang talaga kaya matagal ang loading dito. Yun, antay lang natin magbukas. Complete PPE pa rin dito, helmet, safety shoes, vest.
So yun, loaded na tayo. Dito tayo ngayon sa DSI, loaded na tayo. Mabilis yung operator natin, magaling. Yan ang operator natin, oh. Magaling, cool na cool lang. Walang ka po problema. So ito, lalagyan lang natin ito ng carpet para hindi na natin lagyan ng plastic corner. Carpet lang, okay na. Thank you, sir. Yep. So ayan, carpet lang doon, okay na yun. Dadagdagan na lang natin ng strap. So ayan siya. So marami yan. Full load tayo, full timbang natin, maximum load tayo, maximum weight. So ang biyahe natin all the way na to guys sa Sturgeon Falls, Ontario. So i-secure lang natin, tapusin natin to, then good to go na tayo. Antayin natin, huwag kakalimutan yung paperwork ha. So yun guys, full load na tayo. Diba yung airbag ko naipit na naman dahil nga nag-empty, umangat yung ano natin, trailer. Nung na-empty na siya, umangat din. Nung bumalik sa normal, ipit na siya. So ayan, ipit pa rin siya, loaded na tayo, ipit pa rin yung airbag natin, airbag suspension. So punta tayo ng truck stop para i-fix natin, dahil may mga inspection area. Kaya yan, lagi natin babantayan yung mga airbag suspension natin na nagloloko. So yun, tapusin ko lang to. Ayan na lang, isa, dalawang strap na lang, then punta tayo ng Flying J. Masarap ang feeling, pinagpapawisan, exercise talaga yun. Okay, tapusin ko lang to. Yun ang diskarte, hawak lagi sa rub rail. So nandito na tayo sa Flying J, magdadala lang tayo ng plies at katala para i-adjust natin yung airbag suspension. Pero kararating ko lang, hindi ko alam kung nagbago na kasi nagba-bounce naman siya, nagpe-play kasi loaded na siya. Kaya titingnan natin siya kung okay. Pero dalhin na rin natin tong tools para tuloy-tuloy na tayo. Gagapangin natin siya, magdadala rin ako ng carpet para may maupuan tayo sa ilalim. Check natin. Ito, dadagdagan pa natin to ng strap. Tsaka ito, portable strap, lalagyan ko pa yan. Lumabas lang talaga ako muna doon kasi may truck na, baka may truck na darating. So yung gauge natin ay magaan pa. Tingnan natin. So ipit pa rin siya, di ba? Ipit pa rin. Pwede na yan, gapangin na natin kahit walang upuan.
ito gagawin natin, papakita rin natin sa mga ano, bibigyan natin ng idea kung paano i-fix ito. May hangin yan, loaded. Kung paano i-fix, papakita natin yan sa video. Ha? So ito, pangontrol lang natin itong plies. Ito lock nut kasi. Lock nut. Kaya makunat ko. So yan lang. Tatanggalin lang natin to. Ito. Then i-adjust natin pataas. Tingnan nyo. Bantay lang, baka sumabog ah. Kontrolin lang natin kung nakikita niyo yung kamay ko. Layo lang tayo, baka pumutok. So ito naman, bumalik na rin ito. Parehas na. So ikakabit na natin ito. Ibalik na natin siya. Uy. Uy, nahabol pa. Makunat siya kasi nga ano eh. Lock, parang lock. Hindi naman siya lockwasher, lock nut. Kaya kung may power tools, mas maganda. Kaya lagi ako may dala adjustable pang ano talaga to. Panlaban. So yun, na-fix na natin siya. Ganun lang. Yun yung nangyari sa akin sa inspection area. Kagagawa nila yon, train up nila itong trailer, pati airbag, dahil nga chinecheck nila yung airlines, di ba? So nung nagkahangin na, naipit na naman siya. Naipit siya. Eh, hindi ko pwede pagalawin, di ba? Kasi inspection area yan. Wala tayo, hindi tayo certified na magagalaw ng mga ganyan. So, pag ganito, in case gantong situation, pwede tayo gagawa niyan. Then tingnan nyo guys yung slack adjuster natin. Ganyan yung forma niyan. Ibig sabihin, good condition pa siya. Hindi pa niya kailangan ng adjustment. So, ganun lang guys. So, na-fix natin yung airbag suspension natin na naagapan natin. Kumbaga nakita na kaagad natin yung problema, eh hindi na tayo matikitan, di ba? So dagdagan ko lang ng mga strap itong load ko. So hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat at takmong pogi. Lagi tayo nagmamasid sa truck and trailer natin at load natin kung anong kulang para hindi tayo matikitan, di ba? Sa oras na may inspection tayo. Okay? So yun lang, ingat-ingat tayo. Ito lang kagandahan sa Fly J. Kumuha muna tayo ng tanghalian kasi wala nga tayong luto. Kumuha tayo ng 2 slice na pizza at 0 7-Up.
7 up baka naman. So yan ang kagandahan lang dito, kagandahan sa Flying J. Points lang gamit natin yung itong reward cards. So nakakalibre tayo ng shower, nakakalibre tayo ng pagkain, or nakakalibre tayo ng gadget, headset, bluetooth, kung anong meron na basta marami kang points. So yun ang kagandahan sa Flying J. So let's go, alis na tayo para makarating tayo ng maaga sa Regina. Alright, so sa lahat ng mga truckers, sa mga kasama ko, ingat-ingat at takbong pogi lang. Alis tayo. Bago ako bumili ng pizza, nag 3 packs ako. Pag akyat ko, nag 3 packs ako. Then nakadiin tayo ng isang tapak again bago tayo tatakbo. Buti na lang walang tarp yung load natin na positive 23. Mainit siya pero medyo mahangin, hindi siya talaga yung sobrang init na parang humid na nakakahilo. Pero ito okay lang dahil mahangin siya. Na tayo para mabilis tayo makatawid. Tagal magyelo ayun. Mahirap sa automatic tagal mag change gear.